Kumusta na kayo mga kapatid? Sana malapit na ang tag-ulan. Sa inyo, dito naman sa amin medyo mainit ngayon. Panahon ng talagang tag-araw sa amin. Sa ating pong pag-aaral, tatako na po tayo sa aklat ng Exodus, ang pangalawang aklat ng Biblia, kung saan ikinukwenta ng Biblia ang kasaysayan ng Israel na sila'y naging alipin sa bansang Ehipto, tapos pinalaya sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang tagapagligtas na si Moses. Tapos dinala sila ng Diyos doon sa bundok ng Sinai, kung saan sila ibinigyan ng batas, yung mga 10 utos, at marami pang ibang utos. Tapos nagpapatuloy naman ang kwento ng Diyos na inuutusan din sila na gumawa ng tabernakulo ng tolda at kung anong sabihin nito. Ito po ay ating pong pag-aaralan din. So sa Hebrew, itong aklat ay tinatawag na Shemot. Shemot, ibig sabihin pangalan, mga pangalan. Ito galing sa Hebrew, ang mga unang salita sa bawat akla ay ganun ang tawag nila. Kaya nagsisimula naman ang Exodus sa salitang Wele, ito, Shemot, mga pangalan. These are the names. So parang inuulit dito ang sinasabi sa Genesis chapter 46 verse 8. Bago pa sila dinala ng Diyos na sa Ehipto, kung saan sila naging alipin, sinabi, ito ang mga pangalan ng mga Israelitang pumunta sa Ehipto. Wele, Shemot. Kaya ang pangalan ng Exodus ay Shemot, the names of. So, anong kahalagahan nito? Inuulit ng Biblia dito, ng aklat ng Exodo, ang kasaysayan. Nagpapatuloy naman ngayon ang kasaysayan ng Diyos. Sila ay 400 taon na sa Ehipto. Dinala ng Diyos doon sa panahon ni Jose na siya ay naging hari. Pangalawa lamang kay sa Parao. Ngayon, pagkalipas ng 400 taon, nagpapatuloy muli ang kasaysayan ng Israel. May bagong hari ngayon na hindi siya maputi sa Israel at pinilit sila na maging alipin, naglilingkod sa mga taga-Ehipto. At sila ay talagang nananalangin sa Diyos at humihingi ng pagtulong, kaya ang Diyos ang gumawa ng pamaraan sa pamagitan ng nagpapunta o nagpadala siya ng tagapagligtas na si Moises. Yan ang kwento ng aklat ng Exodo. Anong paksa talaga? Ang paksa nito ay ang paghahari ng Panginoong Diyos. Bawat nababasa ninyo sa Biblia, ang capital letters na Panginoon, Diyos, ibig sabihin doon ginagamit sa Biblia sa Hebrew ang pangalan ng Diyos na YHWH, na kung sabihin pa natin ito ay ibig sabihin Yahweh. Yan ang pangalan ng Diyos. So may 3 bahagi, o ang Escritura may 3 bahagi. Chapter 1 hanggang 15, nagahari siya, ang Diyos, sa pagkapagahari ng Diyos ang pinag-usapan natin dito. Nagahari siya sa Ehipto bilang Diyos na nagliligtas. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa bansang Israel at may kahulugan dito sa ating buhay din. Tapos naman chapter 15 hanggang 24, nagahari siya sa bundok ng Sinai, kung siya nagbigay ng batas, ng kautusan, bilang Diyos ng katotohanan. Sapagkat ang batas talaga ang nagbibigay sa atin ng pagkaunawa, katotohanan ng tamang pagkilos sa buhay. Tapos chapter 25 hanggang katapusan, nagahari siya sa tabernakulo. Inuutusan sila na gumawa ng tolda kung saan namumuhay ang Diyos sa pamagitan nila. So siyang Diyos na ibig sabihin sumasa kanila o kaya sumasa atin. 3 bagay ang nais ko pong banggitin sa inyo dito sa aklat ng Exodo. Una, na sila ay naging alipin. So sa loob ng 400 taon, naging alipin sila. Bakit kailangan nila maging alipin? Alam naman natin upang iligtas ang bansa, sapagkat noon, panahon ni Jacob, panahon ni Jose, may taggutom at naghihirap sila.
Tapos pumunta sila doon, tapos sabi ni Jose, pumunta kayo dito, kaya lumipat sila sa Ehipto para maligtas ang binhi ng babae. Maligtas ang kasaysayan ng Diyos sa pamamagitan ng ni Abraham, pangako niya, di ba, sa kanya. Pero bago mga nangyari, sabi ng Diyos, maliwanag kay Abraham sa Genesis chapter 15, siguradong ang iyong mga lahi, yung mga tao mo, ay maninirahan sa ibang bansa, sa Ehipto, at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Bakit? Bakit ba kailangan sila dumako sa pagkaalipin? Di ba posible, kung walang takutom, diyan lang sila nakatira sa Israel, patuloy na naman ang kasaysayan ng Diyos sa kanila. Bakit kailangan nakaranas sila ng paghihirap, ng pagkaalipin, ay ang mga pagmamalupitan ng sabi dito, dula ng sabi dito, di ba? Bakit? Kaya mahalaga sa atin na unawaan po natin na itong mga kwento ng Biblia ay tumuturo sa atin ng mga spiritual na katotohanan na kailangan po natin maunawaan. Ang tanging nais ng Diyos na ituro sa atin na tayo mismo ay tulad ng Israel na sila ay naging alipin, tayo ay ipinanganak din dito sa mundo na bilang alipin sa kasalanan. May kaaway tayo. Ang isang kaaway talaga ay ang kasalanan ay kaaway natin at tayo ay nasa ilalim ng kasalanan. Kaya kailangan tayo ay maging malaya din. Para bang ipinamuhay nila ang katotohanan ng spiritual para sa atin. Upang turuan tayo ngayon na tayo mismo ay parang alipin din. At kailangan tayo ng tagapagligtas na walang iba kundi si Jesucristo. So kanila ay si Moises. Siya ang naging tagapagligtas, dinala ng Diyos para sila ay maligtas. Ngunit lahat ito naman ibigay sa atin upang maunawaan pa natin na kailangan tayo ng tagapagligtas at iyan si Jesus. Kaya parang pinilit ng Diyos na sila ay dadako o dumaan sa mga paghihirap ng pagkaalipin upang lamang tayo mga susunod na henerasyon sa hanggang katapusan ng mundo, turuan tayo ng Diyos na ganun din kayo. Kailangan kayo na mga ng kaligtasan. Number 2, lahat ito ay nagtuturo sa atin o tumuturo ito sa atin na si Jesus. So, mula sa aklat ng Exodo, sa buong lumang tipan, ay ginagamit ito upang turuan tayo na darating ang binhi ng babae. At ito ay tinutupad ng Panginoon Jesucristo. Kaya sabi niya, nang siya'y dumating at doon, nangaral siya doon sa bundok, sa Mateo 5, sinabi niya, naparito ako upang tuparin ang mga ito, ang mga patas, ang mga kautusan, ang mga propeta. Ako ang siyang tumutupad ng lahat ng ito. Kaya, ang kasaysayan ng ni Jesus, yung mga kailangan nilang gawin, yung mga patas, lahat ito ay tinupad ni Jesus. Pati, yung mga bagay na mahirap sa atin maunawan ngayon. Halimbawa, yung mga sakripisyo. Lalo na sa pagtakot tayo sa pangatlong aklat na sa Levitico, mahirap sa atin maunawaan ano talaga ang kahulugan nitong mga sakripisyo na kailangan nilang gawin. O kaya nitong mga patas ng paglilinis, bakit yung mahalaga? Sapagkat ito talaga ay tumuturo sa atin ngayon na kailangan din ng sakripisyo. At itong naging sakripisyo ay si Jesus. Kaya nung dumating si Jesus, anong sagot ni John the Baptist, Juan Bautista, anong sabi niya? Heto na ang kordero ng Diyos. Heto na. Kordero ng Diyos, dumating na, di ba? Siya ang sakripisyo, ang siyang tumupad doon sa mga batas ng sakripisyo. Paglilinis din, tinuturuan tayo na tayo ay marumi. Kailangan linisin, hindi mong katawan mo. Yan ay mga batas na panlabas, pero nagtuturo naman sa atin na tayo ay marumi din sa loob. Kailangan linisin tayo.
Kaya lahat ito tumuturo sa atin na darating ang binhinang babae na siyang tumutupad sa mga batas, ang tagapagligtas natin si Yesu Kristo. Ano pa ang itinuturo ng aklat ng Exodo? Yung mga symbolic, yung mga halimbawa na itinuturo ito sa atin. Ang kahulugan ng Ehipto, ibig sabihin mundo. Ito mundo, so kaaway natin ang mundo. Sa Biblia sinasabi sa Efeso chapter 2 verses 1 to 3, may tatlong kaaway. Si Satanas, ang mga demonyo niya, tapos ang pita ng laman, tapos ang mundo ay kaaway natin. Sila ay nasa ilalim ng kaaway. Talagang kaaway nila ang Ehipto. Tayo may kaaway din. Nasa ilalim tayo ng mga kaaway na ito. Kailangan tayo ay maligtas. Anong ibig sabihin naman ng lupang pangako na sabi ng Diyos, tatalhin kayo sa lupang pangako? Yan sa ating ngayon ang kaharian ng Diyos. Nang dumating si Jesus, nang siya ay nagsimula, ang unang mensahe niya, doon siya nagsisimula ng kanyang pangangaral. Sa Mateo 4, pagkatapos siya ay tinukso ni Satanas, tinala doon sa disyerto. Pagkatapos nito, sabi ni Jesus, magsisi kayo, manubalik sa Diyos, sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya paghahari ng Diyos ang pag-usapan natin dito. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Hindi pinabanggit sa totoo ang lumang tipan ang salitang kaharian ng Diyos. Hindi pinabanggit. Ngunit nung dumating si Jesus, agad sinabi niya, eto na ang kaharian ng Diyos. Kaya ang lupang pangako sa ating ang kaharian ng Diyos. Na tayo, kung tayo ay maligtas at nagsisi, nanumbalik sa Diyos, tayo ay bahagi na ng kaharian ng Diyos. Dito na sa lupa, pero sa darating na kaharian ng Diyos din na sa langit. Kaya maliwanag sinasabi ng Biblia, hindi ito nakamtan, hindi ito tinanggap ng mga Israelita. Kaya sa Hebrews chapter 4 sinabi sa kasulatan, hindi nila makakamtan ang kapahingahan galing sa akin, sabi ng Diyos. Itong mga Israelita, hindi nila tinanggap ang kapayapaan, kapahingahan na mula sa Diyos. Pero ang pangako naman sa atin sa verse 9, kaya merong kapangyarihan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. Ito ay saan nanggaling? Sa pamagitan ng kaharian ng Diyos, kung tayo ipapasok sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Muli, patuloy pa tayo. Ang kahulugan ng gawain ni Moises, siya nga pala ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hinugot sa tubig, sapagkat siya ay naalaman na natin ang kwento doon, siya ay nasa ibabaw ng tubig, hinugot sila sa tubig. Siya ang tagapagligtas. Siyang nagligtas sa Israel. Dinala ng Diyos doon upang sila'y maligtas. Pero si Moises mismo ang nagsabi. Sa Deuteronomio, sabi niya sa Kapitulo 18, talatang 15, magpapadala sa inyo ang Panginoon ng iyong Diyos ng isa pang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko. At kailangan makinig kayo sa Kanya. Sabi ni Moises, may isa pang propeta na darating. Sino yun? Kaya nga, noon, namatay na si Jesus, umakyat na sa langit, nagsimula ang iglesia. Sabi ni Pedro sa Gawa chapter 3, itong talatang inulit niya, sabi niya, ito na, tumating na siya, si Jesus ito. Ito ay tumuturo muli ito tungkol sa darating na binhin ng babae. Ano naman ang kahulugan ng dagat na dula na kanilang dinaanan? Galigtasan. Simbolo ito, halimbawa ito sa atin na kailangan tayo ng kaligtasan. Sa unang Korinto 10, sinasabi ni Pablo, mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno sa Israel. Noon, nakasama ni Moises, kinabayan sila ng Diyos sa pamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa dagat na pula. Yan ang panahon na sila ay ligtas.
lumayas na sila doon sa bansang Ehipto. Ngunit pagkatapos naman ay sumunod ang si Para upang labanan sila, di ba? At doon lamang sila maligtas nang sila tumawid doon sa tubig. Ibig sabihin, ito ang kaligtasan. Kaya, pangalawa, ibig sabihin ito ng tubig mismo na kanilang dinaanan ay simbolo ng bautismo. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinto 10:2, sabi, sa pamagitan ng ulap at ng dagat ay parang pinautismuhan sila bilang mga katagusunod ni Jesus. Parang sila ay pinautismuhan. Hindi man talagang pinautismuhan, pero ito sabi niya naman simbolo sa atin, halimbawa sa atin na tayo kailangan bautismuhan. Simbolo ng kaligtasan para sa atin ang bautismo. Patuloy din siya na sabi ng kahulugan ng mana, diba, yung tinapay na kanilang kinain ng sa loob ng 40 years. At ng tubig na kanilang ininom, sabi niya, kumain silang lahat ng pagkain mula sa Diyos at uminom din sila lahat ng inuming ibinigay niya. Dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Diyos mula sa pato. Ang patong yon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. Pato. Diba? Pato. Naranon, nasa disyerto may pato. Tapos, ang bato mismo nagbigay ng tubig. Sabi ni Pablo, ay, ang batong ito si Kristo, si Jesus. So, lahat ito sa Biblia ay tumuturo sa atin sa darating na binhi ng babae. Lahat ito, sabi ng Biblia, tinupat ni Jesus. Lahat ng batas, lahat ng kwento, lahat ng mga prophecy, lahat ito tinupat ni Jesus. Ano pa maaari nating sabihin tungkol sa aklat na ito? Una sa lahat ay talang hindi si Moses ang tagapagligtas, kundi tumuturo lamang siya sa atin na talagang may darating pang isa pang tagapagligtas na si Jesus. Si Jesus ay mas takila kaysa kay Moses. Sa Hebreo 3 sinasabi, tapat siya, si Jesus, sa Diyos, na nagsugo sa Kanya, katulad ni Moises na naging tapat sa pamamahala ng pamilya ng Diyos. So, naging matapat si Moises noong panahon yon. Ngunit itinuring ng Diyos si Jesus na higit kaysa kay Moises dahil kung ihahalin tulad sa bahay, higit ang karangalan ng nagtayo kaysa sa bahay na itinayo. Si Moises ang nagbigay, ang nagtayo ng bahay, ngunit ang nagplano nito ay ang Diyos mismo. Kaya dapat talaga si Jesus ay mas takila kaysa kay Moses. Yan ang ibig sabihin ng Hebreo doon. Ngunit marami pang Hudyo hanggang ngayon. Sila, sabi nila, ako ay tagasunod ni Moses. Hanggang ngayon, sa totoo, dinupat na ni Jesus lahat ng batas. Hindi na kailangan si Moses ang aking ang ating sinusunod. Si Jesus din ang tunay na Israel na siyang naging tapat sa pagsunod sa Diyos, kaya siya ang tunay na Israel. Ang Israel hindi kayang katalang tuparin ang mga batas ng Diyos, ngunit si Jesus ang siyang tumupat, kaya siya ang tunay na Israel. Hebreo 3, ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos, at tayo ang pamilya ng Diyos. At sa Roma sinasabi, ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga, at kayo mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga na ligaw na olibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Kaya nakapahagi kayo sa pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Nang tinupat ni Jesus ang batas, pinuksan ng Diyos ang pamaraan na tayo mga Hentil, na mga hindi Hudyo ay pwede ring sumama sa kaligtasan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ang mga Hudyo ay tumakwil sa binhi ng babae, tayo naman ay tumanggap. Mahalaga ito sa atin. Kaya mahalaga ang araw ng Pentecosto kung saan ibinaba ang Espiritu Santo, tapos ang iglesia ay nagsimula doon, tapos sila ay
pumunta sa maraming lugar, nangaral ng salita ng Diyos. Ang mga Hudyo, pumunta muna sa Hudyo, ayaw naman tumanggap kay Jesus. Kaya sabi ni Pablo at ni Bernabe, pupunta na tayo sa mga Hentil. At tayo na lahat ng ngayon ay tumatanggap na ng pagpapala ng Diyos. Tayo naman ay iniligay niya sa doon sa puno ng olibo. Na tayo naman bahagi ngayon ng Diyos talaga. So, si Jesus ang tunay na Israel. Hindi ang bansang Israel talaga. Hindi pa tapos ang kasasayan ng Diyos sa bansang Israel. Maliwanag naman sinasabi ni Pablo dito sa Roma 11 din. Ngunit, ang pagtupa nito ay para sa lahat ng tao. Kaya purihin ng Diyos dito. Tapos si Jesus ang tunay na tabernakulo, yung tolda na kailangan nilang itayo. Ito po ay aking ipagmimimensahe sa inyo next time. Kasi sa akin, minsan basahin pa natin ito. Tapos mahirap naman maunawaan. Ngunit sa totoo, lahat yung mga bahagi ng tolda ay tumuturo muli kay Jesus. At kailangan natin maunawaan ito. Kaya ito ay aking ituturo sa inyo next time. Pangatlo, ito ng huli, ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos na Yahweh. Yung mga pangalan sa Biblia may kahulugan talaga ng mga pangalan. Halimbawa si Eva, ibig sabihin ina ng lahat ng buhay. Adan, ibig sabihin lupa. Si Noe, ibig sabihin pahinga. Ang Diyos nagbibigay ng panghinga sa panahon man ng paghihirap. Pwede pa rin may kapahingahan. Si Abraham naman ay ama ng maraming bansa. Ibig sabihin, Israel, ibig sabihin makikipagpuno sa Diyos. Muli, si Moses hinugot sa tubig. Kaya ang pangalan ni Yahweh, ano ibig sabihin ito? Ayon doon, nababasa pa naman natin dito sa Exodus chapter 3, ang kahalagahan ng pangalan niyang Diyos. Ang ibig sabihin nito, dapat natin pag-aralan mismo sa konteksto. Doon, sa Exodus chapter 3 verse 12. Sabi ng Diyos kay Moses, sasamahan kita. Ako'y sasama sa iyo, sa inyo. Sa salitang Hebrew, sinasabi, ibig sabihin to be sa English, ima. I am with you. Kaya ang pagsasalin sa Tagalog, sasamahan kita, sumasa inyo ako, sabi ng Diyos. Palagi. Inuulit ito ng Diyos pagkatapos nang sinabi niyang kanyang pangalan. The revelation of His name. Sabi ng Diyos sa Kapitulo 3, talatang 14, sinabi, Asher Eye. Be who be. I am who I am. Sa Tagalog sinasabi, sumagot ang Diyos kay Moses, ako nga ang Diyos na ganon pa rin. Ito ang isagot mo sa kanila. Ang Diyos na ganon pa rin ang nagpadala sa akin. Sapagkat sa Tagalog wala naman talagang yung verb na to be. Kaya kailangan masabihin, ganon pa rin ako. Diba? So ang posibleng pagsasalin dito ng salitang ito, I am who I am, I will be who I will be, ako'y magiging dahil ako'y magiging, ako'y sasama sa iyo dahil ako'y sasama sa iyo. Yan ang posible nating sabihin sa pangalan nito. Anong kahalagahan nito? Ang presensya ng Diyos. Na ang Diyos ay suma sa atin. Yan ang mahalaga sapagkat maraming tao siguro nasa isip nila, malayo naman itong Diyos, di ba? Nasa langit siya, dito naman tayo sa lupa. Hindi ho ganito ang pagtuturo ng Biblia. Mismo sa salitang ginagamit na o sa pangalan na ginagamit ng Diyos tungkol sa sarili niya, ibig na sabihin, I'm with you. Sumasa inyo palagi kahit sa panahon ng kahirapan, kahit sa panahon ng kagandahan, hindi nagbabago ang kanyang kaugali na siya'y mabuti sa atin palagi. Iyan ang pangako ng Diyos. Kaya, nang si Jesus na katawang tao, siya nga pala ang kahulugan ng pangalan ni Jesus, ibig sabihin, Yahweh saves. Yahweh nagliligtas. Yung pangalan niya, Yeshua. God saves. Ang isang
sinasabi ni Isaias na isang pangalan ng binhi ng babae, sabi niya, Immanuel. Sa Hebrew, with, manu, us, God. With us, God. Sumasa ating palagi ang Diyos. Yan talaga ang kaugalian ni Jesus na siya ay palagi na sa atin. Yan ang mabuting balita sa ating sa aklat ng Exodo. Okay, dito na tayo magtatapos. Sa next time, pag-aralan pa natin ang tabernakulo. Tapos yung patas naman ay ating pag-aralan sa aklat ng Levitico, kung kahalagaan nito. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Amen.